Tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na walang ibibigay na special treatment kina dating Senator Bong Revilla na nakakulong na ngayon sa Payatas sa Quezon City. Para sa update, magkakausap natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Sir, kumusta po so far yung pananatili ni na former Senator Bong Revilla sa kulungan sa Payatas? So far po, maayos naman at wala naman tayong natanggap na any negative incident report or unusual report for that. May kasama ho siyang apat. Siya ho ang unang dinala kahapon bandang 2:30 p.m. And then about 5:30 p.m. meron naman pong dinala sila Mr. Bryce Hernandez and others. Same co-accused sa Sandigan Bayan 3rd Division po ang court order. Maaari niyo po bang... so magkakasama po sila sa isang selda? Sila pong 5? Yes po, magkakasama ho sila kasi isa lang ho ang holding area natin for newly committed PDL o mga bagong dating na PDL. Hinihiwalay ho natin kahit ho yung mga galing sa presinto, may mga hiwalay pong lagayan talaga yan sila. Hindi ho hinahalo sa general population. So far, kasi nga, sabi niyo nga po, bago, so naka-quarantine pa. Gaano po katagal ito? Yes, under quarantine po sila for not more than 7 days per BJMP policy. Dito rin ho, while under quarantine, mag-undergo po sila ng classification and risk assessment para malaman ang appropriate housing or programs na pagdadaanan nila. Kabilang dito yung security assessment natin kung yung risk ng security nila, kung saang selda sila ilalagay. So, nandoon po, after the quarantine, ay ang dapat, kahalo na sila ng iba pang preso. But you're saying na because kakaiba rin yung sitwasyon nila, high profile, kilala, si Senator Bong at iba pa niyang kasama, nandoon yung chance na ihawalay po sila or iba ang maging selda nila? Iba po ang magiging selda nila after 7 days. Ihalo po sila sa general population. May laman ho itong 3,612 as of the head count last night. At dito naman ho, may 14 hong bakante pang selda dito sa general population. At dito naman ho ang pinag-utos sa amin na paglalagyan nila. Doon ho sa kabilang building naman, merong 195 na vacant cells pa, pero hindi pa ho pwedeng i-occupy as of now. So wala po ibang paglalagyan kundi doon din po sa general population, na kung nasaan yung 36 na PDL din. Opo, sabi niyo nga, pero may 14 naman na bakante. So sila pong 5, tigi-tigisang selda. Ganun po ba ang sitwasyon, magiging sitwasyon? Hindi ho pwede tayong maglagay ng isa lang sa isang selda dahil ang isang selda po ay rated for 10 PDL maximum. Ang kasya ho dyan. At bawal rin ho ang solitary confinement base sa policy natin at sa human rights policy. Bawal rin ho yan. So magkakasama ho either, depende ho kung saan ihahalo yung 4 na kasama or kung siya kung saan ang ideal na paglalagyan sa kanya. Pero Meron din po kasi pinanao ng DPWH officials Tinitimbang ho namin yung assessment dito kung saan ang ideal placement ng lahat. Pero nandoon po yung posibilidad na magkakasama silang 5 sa isang selda. Sabi niyo nga po kasi kaya naman ang ma-accommodate ang hanggang 10. Gaano ho ba kalawak ang isang selda, sir? Una po, possible po magkakasama sila talaga dahil yun naman po ang policy namin. Or kaya may kasama silang ibang PDL na iba ang kaso. Ang laki po ng isang selda ay 47 to 50 square meters. Ang standard do kasi natin 4.7 square meters per person of living space. May 5 ho itong kama na double deck, tigi-isa ho sila, and then may isang palikuran at isang paliguan. Hanggang dibdib ang taas ng banyo dahil for visual security ng duty natin. Then may lavatory. May 2 ho itong ventilador, wala ho itong aircon. Other than that, may spaces po ito. May access sila for visiting area, laundry area, and other lawyers lounge and other services ng jail ay pwede naman po nilang ma-avail. Paano po ang budget sa pagkain? Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan yun na yung pagkain nila for the whole day.
Dati ho yan 70 pesos last year. Alam niyo sir, marami ho ang nangangamba rin na baka magkaroon nga ng special treatment sa dating senador. Paano ho titiyakin ng BJMP na hindi ito mangyayari? Tama po at naiintindihan naman ho natin ang ating mga kababayan dahil nga ho mataas ho ng mga government officials yan. Sa parte ho ng BJMP, unang-una ho, we are composed of professional jail officers na bounded by their professional ethics naman po. Pangalawa, may policy ho kami at zero tolerance talaga, directive ng aming DILG Secretary, Secretary John Vic Rimulya, and Chief BJMP Jail Director Ruel Rivera, na zero tolerance sa VIP treatment at kung sino ang mapapatunayang nag-practice nito, may complaint dito, kakasuhan at kung kinakailangan, di-dismiss natin sa serbisyo. Magbababa rin daw po ng supply ng body-worn cameras ang ating DLG Secretary para sa lahat ng magjo-duty ay isusuot nila para may transparency tayo sa day-to-day interaction nila sa lahat ng PDL at ganun din sa mga high-profile PDL natin dyan. And yun na po pinangahawakan namin and mag-i-issue rin po kami ng another guidelines or policy regarding to that. Sir, yung pong pinapakita namin na selda ngayon, ito po, ito yung mga bago, bagong ang itsura, napakalinis. Actually, yan po yung kanyang holding cell. Ganyan na ganyan rin po ang itsura. Iyan po yung na-inspect ng ating DLG Secretary. Tapos, ganyan din po ba ang itsura kung saan po sila naka-quarantine muna ngayon for 7 days? Yes, ganyan rin po ang itsura ng lahat po ng selda dyan, pati sa ating ordinary PDL ay ganyan din ho ang disenyo. Isa lang ho ang disenyo niyan. It's really bare, sir? Walang kutsyon, walang unan. Yan po ba ay pwedeng, kung sila ang mag-provide? Papayagan po ba? Kung gusto nila ng kutsyon, ng additional unan, papayagan po ba yung makapasok? Pinapayagan naman po yan, depende po sa case at ini-inspection naman ho. Meron pong kutsyon tayo manipis na issued dyan, depende ho kung may available budget at nakapag-procure, binibigyan naman ho sila ng supply. Pati ho ang damit nila, pangangailangan nila sa hygiene ay provided naman ho, may budget naman ho dyan. Yun nga lang po, yung bare talaga po ang design niyan at standard naman ho yan lahat na nakakulong dyan. Pero kung sakali nga po, sabi nyo nga po, may manipis naman na kutsyon, may unan, kung gusto po nila na magpadala, papayagan. Ano po yung mga pwedeng payagan at hindi pwede na ipasok sa selda? Pagka provided na po yung kutsyon natin, hindi na po pwedeng payagan yun. Ang pwedeng ipasok lamang po dyan ng kanilang mga dalaw ay lutong pagkain, dagdag sa kanilang kinakain, subject to inspection, at limited to one person only at para hindi po mapanis. And then, pwede rin po ang mga damit na short, pantalon para pang-attend ng kanilang hearing. Yung pantaas po ay binibigay, may uniform po ng BJMP na yellow t-shirt. Kung gusto rin po nila magpasok ng yellow t-shirt, pinapayagan po ito pero tinatataka natin ng standard design na may nakalagay na PDL. So sabi nyo nga po, kung gusto ng additional na mas makapal-kapal na kutsyon, hindi na pwede kasi bibigyan nyo na po sila. Meron naman pong supply at yun lang po yung authorized kasi sa ating policy. Alright. Gusto lang po ma-picture kasi din ng mga tao kung paano po yung magiging sitwasyon, ano rin yung pwede. Pati pala food, limited lamang po. Pero yung mga merienda, chichirya, yung mga hindi mapapanis, additional water or liquid, pwede rin po ba yon? Yung jail po natin ay equipped na po yan ng water purification system. Pinakita na po yan ng ating Secretary DILG. So, potable water po ang naandyan. And then, yung pagkain po, pwede magdala ang kanilang dalaw kasi yung 100 pesos, pagkakasyahin po yun sa meals nila for the day. At lahat naman po, kung may food supplement sila, subject to inspection ng ating nurse and doctors. And lahat naman po ng privileges, kailangan lang ipaalam yan. And may mga certain non-negotiable po tayo katulad ng gadgets, cellphones, tablet, access to internet, and other contrabands, considered contrabands na po yun. Alcoholic beverages and drugs. Kamusta po yung naging unang gabi po nila? So far, wala po talaga tayong natanggap na any incident regarding to that. We were there last night at nakita naman namin very cooperative naman yung 5 na bagong dating galing Sandigan Bayan.
And we expect na normal situation lang din po dahil nagdagdag naman tayo ng security rin doon at nakamonitor 24/7 at wala naman pong feedback or na unusual report. Marami-rami pa ang posibleng makasuhan at mapakulong. Sapat pa po ba ang espasyo sa Payatas o may ibang kulungan pa ang ilalaan sa mga dawit po sa flood control scam? Ito pong Quezon City Jail facility natin ngayon na may laman na 3,600 ay rated for capacity of more than 5,000. Sa tansya po namin, nasa 1,500 or more pa ho ang kayang i-accommodate dito. Dahil nga po yung bagong design na building, bagong operate na building ay 195 pa ang selda na kasya. So, kaya pa po ito, more than 1,500, this can accommodate. May mga new facilities rin po tayo katulad nitong Quezon City Jail na bagong tayo. Marawi, Zamboanga, Davao, Cebu, at iba-ibang mga major cities natin at city jails ay may mga ganito na rin hong facilities na moderno at makatao, maganda ang design. Marami pong salamat, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP.